Ito talagang si Vice President Sara Duterte. Laugh trip talaga. Napanood niyo ba yung kanyang interview sa SMNI kung saan matatawa ka na lang kapag si Sara Duterte ang nagsasalita? Ganun ba talaga siya? Wala na bang improvement? Sinasabi na nga ng iba na para siyang elementary student kung magsalita. Nakakatakot tuloy. Ito ba ang ihaharap natin na presidente para irepresentar ang Pilipinas, ang lahat ng Pilipino kapag siya ay napunta at inimbitahan sa abroad? Eh hindi naman uubrad dun yung I do not want to answer your question, I do not want to answer your question dun eh, di ba? Hindi rin naman po pwedeng lahat ng tanong ifo-forward kagad sa'yo at pag-aaralan mo muna or ibibigay na rin sa'yo yung sagot para i-memorize mo. Eh siguradong hindi mo naman ma-memorize. So paano ba yan? Magiging isang malaking kahihiyan ka lang sa international community at mapapahiya lang tayong mga Pilipino. Sinasabi ko sa inyo, kung dito pa lang, panoorin nyo lahat ng mga interviews niya. Yung iba nga may binabasa na siyang script, hindi pa madire-diretso yung sinasabi. Ngayon, kung wala naman yung tanong sa script, ang sasabihin niya lang, I do not want to answer that question. Natandaan niyo yung isang press con niya? Apat yata na sunod-sunod na gustong magtanong sa kanya, hindi niya sinagot dahil ang sabi niya, I do not want to answer that question. O pwede ba yun? Isa sa tinanong sa kanya, anong magiging solusyon mo sa issue ng korupsyon? Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayong maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Okay, sabi niya, kailangan daw ng kamay na bakal dun sa mga nasa ilalim. Meaning, yung mas mababa pa sa presidente. Siyempre, kasama na yung vice-presidente dun. Pero siyempre, porke kaalyado niya yung magiging vice president niya, yan ay kung mananalo yung vice president niya. Pero ang tanong nga yan ay kung mananalo si Sara Duterte. Sabi pa niya, hindi daw kailangan palampasin. Kapag nagkamali, nagkasala, alis kagad. Hindi na daw dapat pag-usapan. Diretso kagad, one-shot deal. Aba, gusto pang maging diktador. Kung makasabi kayo ng si Marcos ay diktador, ganun-ganun na lang. Pero yun din pala ang gusto mong mangyari. Wala nang tanong-tanong, wala nang usap-usapan. Pag nagkamali, tanggalin kagad. Nakita nyo? Basta sa mga Duterte, wala pong due process. Hindi na dadaan pa sa korte. Wala nang hearing-hearing pa. Basta pag may nagawang kasalanan, kahit wala pang napapatunayan, alis kagad, tanggal kagad. Aba, kung ganun lang si President Bongbong Marcos, matagal nang tinanggal si Sara Duterte. Pero hindi nga ba, dadaan pa siya sa proseso, sa impeachment. Nako, exciting talaga. Pag matuloy na yung impeachment ni Sara Duterte, ang pinakahihintay ng 80% ng taong bayan na gustong makitang managot si Sara Duterte. Ito kasi maagang kanyang pagdideklara ng kandidatura niya bilang presidente, yan ay one way para pagtakpan lahat ng kanyang kasalanan. Akala niya kapag sinabi niya tatakbo siya bilang presidente, erase na lahat. Hindi na magtatanong ang taong bayan, pababayaan na lang siya. Eh hindi ganun ang takbo ng buhay Sara Duterte. Kahit na anong gawin mong pagtatakip, hahabulin ka pa rin ng taong bayan. So itong sinasabi mo, na kung meron magkasala sa pangungurakot, dapat tanggalin kagad. Sabi na nga, hindi dapat matagal ka ng tinanggal. Pero binibigyan ka ng pagkakataon sa due process na sa aking pakiwari ay hindi uso sa inyo. Gusto nyo EJK style. Wala nang usap-usap, wala nang due process, wala nang human rights. Tanggalin kagad. Sabi niya, hindi daw dapat patawarin, hindi dapat pinagbibigyan, at hindi siya dapat hindi pinapansin.
O yan talaga ang gagawin sa iyo, Sara Duterte. Hindi ka dapat patawarin, hindi ka dapat pagbigyan, at hindi pwedeng hindi pansinin. So kahit na anong gawin ng kampo mo, hindi talaga pwedeng hindi pansinin at panagutin ka. Akala mo you can simply walk away like that? Na nagdeklara ka lang ng pagka-presidente, kakalimutan na namin lahat yung pananagutan mo hanggat hindi ka nagpapaliwanag. The Filipino people will not forget. At hindi titigil ang Pilipinas hanggat hindi ka sumasagot. Malay mo, wala ka naman palang ginawang kasalanan tulad na sinasabi mo. Pero bakit kailangang umiwas? Bakit kailangang takbuhan? Bakit kung ano-anong ginagawang paraan para iwasan itong accountability na mukhang hindi uso sa'yo? Akala mo you can simply throw it in the air nang wala nang makakapansin. Sorry, hindi nawawala sa isipan ng taong bayan, not for a second, na kailangan mong managot. So, ano kaya ibig sabihin yan? Maghihiganti si Sara Duterte? Uy, pero meron siyang sinabi ha. Sabi dito sa balita, VP Sara vows fairness as future president. Wala sa ugali ko yung gumaganti. Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte said she is not, ano ba ito nakasulat dito? Vice President Sara Duterte, President Sara Duterte. Hindi pa man President Sara Duterte ng tinatawag ninyo. Masyado naman kayo mag-ilusyon. Sabi dito, she is not a vindictive leader and has no intention of seeking revenge against her critics, even if she wins the presidency in the 2028 national elections. In a recent interview, Duterte stressed, wala sa ugali ko yung pagiging vindictive, yung gumaganti, adding that retaliation has never been part of her leadership style despite political conflicts she has faced. So wala sa ugali niya ang paghihiganti. Pero may nakausap na siya. Meron ng assassin na naka-standby. Ito talaga si Sara Duterte. Laugh trip ka talaga. So sabi niya, hindi daw pwedeng walang managot. Kasi mukhang meron na siyang napupusuan na maging vice president siya. At natutunugan ko na hindi yun si Amy Marcos. So kapag hindi si Amy Marcos ang ginawa niyang VP, ay kawawang Amy Marcos. Naging sunod-sunuran ka na nga lang sa mga Duterte, hindi pa mapagbibigyan ang iyong ambisyon. Dahil sabi niya, yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Yun yung pagiging Vice President, hindi mo matutukan eh. Ito pa kayang pagka-presidente? Real talk lang. Sana kung may ipinakita ka sa amin na may ginawa ka bilang Vice President, baka maniwala pa kami. Eh wala eh. As in, walang-wala. So paano mo sasabihin na pananagutin mo yung mga nagkasala? Lalong-lalo na sa korupsyon. For your information, kung walang inilabas or walang isiniwalat si President Bongbong Marcos na korupsyon, wala kang masasabing ganito. Kung yung tatay mo nga, sinabi na hindi niya kaya ang korupsyon sa Pilipinas kahit na bigyan siya ng 20 years, maghanap daw ng Marcos. Hindi niya sinabing maghanap ng isang Duterte. Ang sinabi niya, maghanap ng isa pang Marcos. Kaya iyon ang ginawa ni President Bongbong Marcos. Isiniwalat niya yung korupsyon sa DPWH na kung hindi niya ginawa yan, walang nagrarally. Hindi nagrally ang INC, hindi nagrally ang Trillion Peso March, hindi nagrally ang mga DDS kunyari na ayaw sa korupsyon, at wala kang magiging ganitong dialogue na pananagutin mo yung mga naging korap. Kasi nagbubulag-bulagan sila eh, kaysa wala daw napapanagot. Sunod-sunod na nga eh. Malapit na nga sila Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva na kailangan manalo ni Sara Duterte para wipe out lahat ang kasalanan ng mga to. Wala nang due process. Basta siya ang naupo, wala na kayong kasalanan lahat. Libre na ulit kayong gawin ang ginagawa ninyo. So kung sinabi ni Digong na hindi niya kaya kahit nabigyan siya ng 20 years, iba naman si Sara Duterte. Sa bagay, pareho sila ng kanyang ama. Dahil kung nung campaign period sinasabi ni Digong, give me 3 to 6 months, tatanggalin ko ang droga, ang korupsyon sa bansang ito. Lumipas ang 6 na taon. Sa kanya sasabihin na, hindi ko pala kaya. At yung sinabi niya 3 to 6 months ay pagyayabang lang. Campaign promise lang para siya ay iboto.
Tulad nung ginawa ni Marcoleta, na kapag 2,000 pababa ang inyong kuryente, ililibre ko na yan. Nanalo. Pero ginawa ba yung kanyang pangako? Hindi. Binudol lang tayo ni Marcoleta. Binudol lang tayo ni Rodrigo Duterte at gusto tayong budulin ni Sara Duterte. Dahil ngayon pa lang, sinasabi niya ni Sara Duterte, hindi niya kakayanin sa 6 na taon na linisin ang Pilipinas. See? So bakit pa natin iboboto ang taong ito? Samantalang ngayon pa lang sinasabi niya na kulang ang 6 na taon. Kailangan daw minimum mga 30 years. So gusto niyang mamuno ng 30 years. Tapos sasabihin niya, si Bongbong Marcos hindi bababa sa pwesto at gustong forever nasa pwesto. Eh ngayon pa lang nagpapahaging na si Sara Duterte. 30 years minimum. Teka muna. Pwede maging 25 years lang daw. Kung walang tulugan. Dire-diretso trabaho. Ay, naku. Kapag ganyan, wala pang 1 linggo, dedo ka na kung walang tulugan. Hindi ka aabot ng 25 years. Baka wala pang 6 na buwan, nakarate ka na sa ospital. Pero sinasabi niya na, nagpapahaging na siya na 30 years minimum para daw malinis ang bansa. So, aminado ang Sara Duterte na hindi niya kakayanin in 6 years. So, what's the use para iluklok niyo siya bilang presidente ng Pilipinas? So, ano ang gagawin niya sa 6 na taon? Isip-isip lang kayo. Pero ano ang nahahalata nyo habang pinapanood nyo si Sara Duterte? Halatang hindi niya masyadong pinag-aralan yung mga sagot niya. Yan ay sigurado in advance na yung mga tanong sa kanya. And yet, yung mga sagot niya, hindi pa dire-diretso. Talagang nagbabuffering pa. Parang cellphone, parang computer. Naglo-loading pa. Pero ang nakakatawa pa nito, mayroong isang tanong sa kanya na obviously wala sa script. So, mas lalong tumagal yung loading, yung buffering, dahil nag-iisip siya kung sasagutin ba niya yung tanong o hindi. Sasabihin na lang ba niya na I don't want to answer that question, eh di mapapahiya siya. Pero mas lalo siyang napahiya. Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. See? Dahil wala daw sa listahan yung tanong na yon. At maririnig mo, tuwang-tuwa pa yung mga nakikinig sa kanya. Yan ang gusto nyong maging presidente. Yan ba ang ipapakitang performance ni Sara Duterte kapag siya ay naimbitahan sa mga international forums, meetings, at kapag siya ay inimbitahan ng mga leaders ng ibang bansa? Uy, kung sinasabi nilang matakot kayo kay Sara Duterte kapag siya ay nanalo, nakakatakot talaga. Dahil siguradong napakalaking kahihiyan ang mangyayari kapag si Sara Duterte na ang sasagot or yung walang maisagot kapag siya ay in-interview na sa iba't ibang bansang kanyang pupuntahan. So, hindi nga kaya magiging diktador si Sara Duterte. Ngayon pa lang sinasabi niya kapag nagkasala, tanggalin kaagad. Wala nang pag-uusap, walang patawaran, walang due process. Tanggalin kapag nagkasala. Kahit hindi na dumaan yan sa investigasyon, kahit na hindi na dumaan yan sa proseso, basta para sa kanya, kapag nakita niya nagkasala, out ka na kaagad. At wala daw sa ugali niya ang maghiganti. Pero yung mga vloggers niya, yung mga takapagsalita niya, puro pagbabanta ang ginagawa. Mula kay Daryl Yap na pinagbantaan niya ang mga congressman, doon sa mga pipirma sa impeachment, nako, patay kayo, lagot kayo. Doon sa sinabi ni Cathy Binag, doon sa mga kumontra kay Sara Duterte, nako, may paglalagyan kayo. Pati yung sinabi ni Trixie Cruz Angeles na kapag nanalo si Sara Duterte, tapos ang mga karera ninyo. Sa tingin niyo, paano masasabi ng mga aliporis ni Sara Duterte yan kung hindi mismo nang galing kay Sara? Pero paano magkaka-idea itong mga aliporis niya na ipaghihiganti daw ni Sara Duterte ang lahat ng mga naging against kay Sara? So kung sinasabi ng mga aliporis niya na matakot na kayo dahil si Sara Duterte na ang magiging presidente sa 2028, aminado po ako, nakakatakot po talaga kapag ganito ang klase ng presidenteng ipapakita natin at magre-representar ng buong Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa ating future president?
Pero again, uulit-ulitin ko po talaga, ilang beses ko nang sinabi, Sara Duterte will never be President of the Philippines.